Magandang araw po at maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. Maraming salamat po. At bago tayo magsimula ay panahon ngayon ng graduation sa college at sa mga universities sa ating bansa. Nais ko lang batiin ng congratulations ang ikinararangal at napakatalino kong anak na nagtapos ng summa cum laude sa University of the Philippines o UP Diliman sa kursong Bachelor of Science in Secondary Education. Actually, ay ang anak ko na ito at ang kanyang kapatid na panganay na si Jesus King ang nag-initiative ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Kaya sa pagkakataong ito ay kino-congratulate at kinararangal ko ang aking anak, Jacob Renz R. Ambrosio. At hangad at dalangin ko, Jacob Renz, na patuloy kang magtagumpay at maging maligaya sa napili mong larangan. At ngayon ay magsimula na tayo ng libre at walang bayad na 2-in-1 na paglilingkod sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Matatanggap niyo na ang inyong weekly horoscope. Ay pwede niyo pang basahin sa ilalim ng description ng YouTube video na ito ang tungkol sa isang nobelang hinango sa aklat o mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang Sikreto ng Iyong Kapalaran. Kung wala pa kayong sipi ng nasabing mga aklat bilang patikim, ay libre ninyong mababasa sa ilalim ng YouTube video na ito. Sa description, ang isang nobela na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio. Ang nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo. Ito'y pakikipagsapalaran ng isang binatilyo na naghahangad ng kapangyarihan. Kaya't hinalugog niya ang lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater. At nang wala ang matanda, binuksan ng palihim ni Aryabhata ang lumang baol at doon nabasa niya at natuklasan ang iba't ibang paraan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. At sa kasalukuyan, dahil serialized novel nga ito na mababasa, sa ilalim ng bawat weekly horoscope nating nilalabas ay nasa ika-54 labas na tayo ng sikreto na okultismo at mistisismo. Kung hindi nyo nasubaybayan ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, ikaapat na labas, balikan nyo lang sa YouTube channel na ito ang mga nakaraang weekly horoscope. At pagduktong-duktongin nyong basahin ang nasabing nobela sa ilalim ng YouTube video na ito sa description upang malaman nyo kung paano magkakaroon ng kapangyarihan si Aryabhata sa pamamagitan ng paghalughog sa antigong baol ng kanyang lolo Damiang Agimat. Muli, nasa
54 labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo. At ngayon ay matatanggap nyo na ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope upang malaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyong buhay sa mga huling araw ng buwan ng Hunyo at sa unang linggong ito ng buwan ng Hulyo. Kaya nood na! Weekly Horoscope, June 29 to July 5, 2025. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Sa panahong ito ng tag-ulan, mabilis na umiihip ang hangin at biglang nawawala. Pero ang sayo ay kakaiba. Mabilis ding dadapo sayo ang mga swerte. Pero ito ay hindi na mawawala kailanman. Sa unang linggong ito ng buwan ng Hulyo, mananatili sa iyo ang magagandang kapalaran. Lalo na kung ito ay pamamahagi mo sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga kamag-anak. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero 8, 11, 19, 26, 33, at 45. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Nakakahuli ng daga ang pusa kapag tahimik lang siyang nag-aabang sa lungga. Sa bawat araw sa linggong ito, itahimik mo ang iyong damdamin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kapag nagawa mo yan, laging nasa contemplative moods ang bawat araw, ika nga. Darating sa iyong buhay ang sunod-sunod na swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa salapi, may kaugnayan sa karir, at may kaugnayan sa isang matamis at nakakikilig na pag-ibig. Mapalad na kulay ang lilac. Aswerteng numero 6, 15, 28, 30, 39, at 43. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Oo naman, medyo bitin talaga. At sadyang nakukulangan ka pa sa mga biyayang natatanggap mo. At alam na alam mo yan. At alam na alam din yan ng nasa itaas. Kaya naman, kusa nang kikilos ang langit upang tulungan ka. Hamugat-mugat mo. Magdadagsaan ng swerte. At magagandang kapalaran na noon mo pa iniisip at pinapangarap na mangyayari sa buhay mo ay biglang darating sa iyong harapan
sa unang linggong ito hanggang sa buong buwang ito ng Hulyo. Magalak ka at laging magpasalamat sa nasa itaas upang ang nasabing swerte ay tuloy-tuloy at wala ng tigil na dumating sa iyo. Mapalad na kulay ang olive green. Maswerteng numero. 5, 14, 20, 27, 32, at 41. Cancer, silang isinilang mula 22 ng Hunyo hanggang 22 ng Hulyo. Ngayon pa lang, lubusang nagsisimula ang buwan ng Hulyo. Kasabay nito, magsisimula na ang pagdating ng swerte mo na may kaugnayan sa damdamin. Na may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi. Ngunit, may isang kondisyon nga lamang upang ang mga swerteng ito ay tuloy-tuloy na pumasok sa iyong buhay at pagkatao. Ano ang kondisyon? Huwag kang mag-aalinlangan sa iyong kakayahan. At siyempre pa, humiling ng mga bagay na noon mo pa pinapangarap na mangyari sa buhay mo. At kapag wala kang alinlangan, at kapag natuto kang humiling, tiyak na ito ay matutupad. Ang isa pang mahalagang habilin, gabi-gabi, bago matulog, dapat ding walang liban na humiling ka sa may kapal. Sa loob ng 9 na sunod-sunod na araw. Kapag nagawa mo yan, tuloy-tuloy nang darating sa iyo ang lahat ng magagandang mga kapalaran. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero. 2, 10, 22, 25, 38, at 44. Leo, silang isinilang mula 23 ng Hulyo hanggang 22 ng Agosto. Sumasabay-sabay lang sa hangin ang mga sanga ng liryo sa parang. Kaya maganda at kaakit-akit siyang tingnan. Ganon din ang gawin mo. Sumabay ka lang sa takbo ng mga pangyayari at huwag kokontra. Kapag ganyan ka, sa unang linggong ito ng buwan ng Hulyo, yayaman at mas magiging maligaya ka. Dagdag dito, dahil payapa ang iyong isipan, ang swerte at magagandang kapalaran ay walang tigil at tuloy na ring ipagkakaloob sa iyo ng dakilang may kapal. Mapalad na kulay ang violet. Maswerteng numero. 1, 11, 13, 28, 37, at 40. Virgo, silang isinilang mula 23 ng Agosto hanggang 22 ng Setyembre. Sa linggong ito,
Maraming katanungan ang pumapasok sa iyong isipan. Pero sa totoo lang, ikaw din naman ang sumasagot. Ngunit may tanong na hindi mo masasagot. Ito ay kung kailan darating ang swerte at magagandang kapalaran. Ang langit ang sasagot at ang sagot, magsisimula na ngayon. Oo, ngayon na. Kaya nga ang araw na ito ay tatawagin mong simula ng pagdating ng magagandang mga bagay at ng napakaraming mga swerteng hindi inaasahan na kailangan naman sa parte mo. Ang mga swerteng ito ay dapat mong sabayan ng pagbabagong simula at malawakang pagkilos. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero 8, 17, 20, 23, 36, at 44. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Ikaw ang langit ng mga nangangarap lumigaya. At dahil maganda ka kasi at napananatili mo at nai-improve mo pa ang dati mong ganda sa linggong ito, ikaw naman ang pasasayahin ng langit. Ang mga kalungkutan at mga kabiguan sa buhay ay isa-isa nang papawiin. Kasabay nito, hindi na makapapanaig sa iyo ang siphayo at kalungkutan. Lahat ng mga kilos mo ay magliliwanag at magniningning na magdudulot sa iyo ng saya at kakaibang kaligayahan. Ito ang bunga ng matagal mo ng mga pagtitiis noong mga nakaraang araw at taon. Tagumpay at ligaya ang mapapasayo. Walang duda, ito ay magaganap sa unang linggong ito ng buwan ng Hulyo. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero 6, 12, 15, 27, 34, at 42. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Sa mga unang araw na ito ng buwan ng Hulyo, huwag kang manghinayang sa mga nakukuha sa iyo ng mga mapagsamantala at mandaraya dahil kitang-kita sa malinaw na bolang kristal na higit sa nawala sa iyo ang ipagkakaloob sa iyo ng langit sa susunod na mga araw, lalo na sa love life, lalo na sa romansa, at lalong-lalo na sa larangan ng salapi at material na mga bagay. Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero 9, 18, 21, 33, 40, at 45. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Ito ang araw na mararamdaman mo na talaga ngayon na ikaw ay makikinabang
sa iyong mga bagay na binalak noon at sa mga proyekto mong naipatupad na. Dahil dito, walang sino mang pupwedeng maging sagabal sa iyong mabilis na pag-unlad at pag-asenso. Ang kailangan mo lamang ngayon ay kumilos pa uli ng tiyak at solido. Oo, sa pagkilos ng tiyak at agresibo, aanihin mo na ngayon ang iyong malaking tagumpay, ang iyong malaking panalo, hanggang sa tuloy-tuloy ka na talagang umunlad at yumaman ng husto. Mapalad na kulay ang orange, maswerteng numero. 6, 15, 27, 30, 37, at 41. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Sa linggong ito, hindi ka pwedeng sumuway sa kapalaran dahil ito na ang nakatakda. Kitang-kita sa malinaw na bolang kristal na ang kapalaran mo ngayon, kahit na tumanggi ka pa, ay magkakaroon ka ng hindi inaasahang mga swerte. At ito ay may kaugnayan sa marami at di matapos-tapos na buhos ng makapal na halaga ng salapi. At tila isang malaking baha ang darating sa iyo na maraming material na mga bagay. Oo, marami talaga. Hanggang sa ikaw ay malunod. Hanggang yumaman ng ubod ng yaman talaga. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero. 1, 13, 16, 22, 31, at 44. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18 ng Pebrero. Sa linggong ito, kahit ano pa ang maganap sa iyong kapalaran, kahit na salasalabit ang mga pagsubok, huwag kang susuko at huwag kang matatakot sapagkat nakatakda na hindi ka iiwan ng langit. Aalalayan ka niya at sasamahan hanggang sa ganap na mapasa iyo ang lahat ng inaambisyon at pinapangarap mo sa buhay. Higit lalo sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pag-ibig, sa pakikipagrelasyon, sa malapitan at malayuang mga paglalakbay, at higit sa lahat sa aspetong pangpinansyal at mabilis na paglago ng iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang yellow, maswerteng numero. 2, 11, 19, 25, 39, at 42. Pisces, silang isinilang mula ika-19 ng Pebrero hanggang ika-20 ng Marso. Sa linggong ito, mararamdaman mo na tila nakakulong ka sa isang buting kristal na kahit na anong tangka mong lumabas, hindi ka makawala-wala dito.
dahil nakakulong ka. Ito rin ang dahilan kaya hindi ka lubusang umuunlad. Kailangan mong makalaya. Sa pangingibang bansa, mababasag ang bote na iyong kinakukulungan. Sa sandaling nakalayo ka na sa sinilangan mong bayan at sa mga mahal mo sa buhay, makikita at mararamdaman mo mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang darating sa iyo. Na sa sobrang dami ay hindi mo mauubos maisip na may ganito ka palang kagandang kapalaran na masasabi mong bigla sa iyong sarili na ang paglayo ay bakit ba ngayon ko lang ginawa? Dapat ay noon pa. Mapalad na kulay ang powder blue. Maswerteng numero. 5, 16, 20, 28, 32, at 43. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, huwag kayong pahuhuli. Mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. Dahil malapit na namang mag-August, September, November at mag-New Year 2026 na, ay magkakaroon ulit tayo ng prediksyon 2026 upang malaman nyo ang inyong advanced forecast ng kapalaran ng bawat zodiac sign at ng mga animal sign sa taong 2026. Kaya mag-subscribe kayo upang maaga pa lang ay alam nyo na ang dapat gawin sa susunod na taong 2026. At pag wala kayong ginagawa ay inaanyayahan ko kayong pasyalan ang ating mga playlist sa YouTube channel na ito. Unang-uni, nandyan ang playlist na Swerteng Guhit ng Palad. Sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng mga guhit ng palad ay malalaman mo kung sino-sinong guhit ng palad ang yayaman o mga palatandaan sa guhit ng palad na ikaw ay yayaman. Meron din tayong Swerteng Numerology. Pag-aanalisa ng mga birth date at destiny number, kung saan malalaman mo sa pamamagitan ng playlist kung sino-sinong birth date ang mga yumayaman. At bukod sa Swerteng Guhit ng Palad, Swerteng Numerology, ay meron din tayong Swerteng Handwriting and Signature Analysis. Sa pamamagitan ng pagbabago ng sulat kamay at signature o pirma, mababago at mas mapapaganda mo ang iyong kapalaran. At bukod sa Swerteng Handwriting and Signature Analysis, ay mayroon din tayong Swerteng Panaginip at mga lihim ng inyong panaginip. Ang interpretasyon na ginawa natin sa nasabing playlist ay hinango sa psychologist na si Carl Jung at Sigmund Freud. Kaya ang panaginip ninyo kapag ininterpret sa playlist na Swerteng Panaginip at mga lihim ng inyong panaginip ay mala-scientific approach. Kaya pag wala kayong magawa ay pasyalan nyo ang ating playlist na Swerteng Panaginip at mga lihim ng inyong panaginip. At meron din tayong playlist na Swerteng Punsoy Tips. Para hindi na kayo magbayad ng mahal sa pagpupunsoy ng inyong bahay, ng inyong bakuran at business site. Panoorin nyo ang ating playlist na Swerteng Punsoy Tips. Tinuro natin ang mga basic na paraan ng pagpupunsoy sa nasabing playlist. At bukod sa Punsoy Tips, meron din tayong playlist hinggil sa Swerteng Horoscope.
Inisa-isa natin ang zodiac sign na Aries hanggang Pisces sa malalimang paraan upang malaman natin kung ano ang dapat gawin ng isang Pisces hanggang Aries or Pisces o ang 12 zodiac sign upang mas madali nilang mapitas ang isang mas maligaya at matagumpay na buhay. Kumbagay, pag pinanood mo ang ating swerteng horoscope ay magkakaroon ka ng guide ayon sa iyong zodiac sign kung paano mas madaling magtagumpay at mas maging maligaya. Bukod sa swerteng horoscope ay meron din tayong latest, yung ating swerteng nunal. Sa pamamagitan ng pag-alam sa kahulugan ng mga nunal ay malalaman mo kung nasaan ba ang swerteng nunal sa iyong katawan at nunal na yayaman. Kaya panoorin mo ang ating playlist na Swerteng Nunal. At ang ating pinaka-latest pa ay ang Prediction 2025. Sa nasabing playlist, inisa-isa natin ang magiging kapalaran ng animal sign o 12 animal sign. At inanalisa rin natin kung sinong animal sign ang suswertihin at yayaman sa taong ito ng wood snake o sa taong ito ng wood snake. Kaya panoorin mo ang ating Prediction 2025. At may isa pa tayong pinaka-latest ang ating swerteng lucky charm at mga pampaswerte tips sa bawat zodiac sign. At sa kasalukuyan ay nasa zodiac sign na tayo ng Taurus at susunod-sunod natin ang iba pang mga zodiac sign. Kaya kapag nagbabad ka sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio, sobrang dami mong matututunan at matutuklasan na bagong karunungan, bagong impormasyon na magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay upang maanalisa mo ang sarili mong kapalaran at kapalaran ng mga mahal mo sa buhay. At muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.